Ang China mga tol, mukhang ang balak nila ay guluhin talaga ang mga Pilipino, no? Dahil ang ginagawa nila hindi lang yung mga normal na ginagawa nila sa West Philippine Sea, pangaharang, pambabangga, pangwa-water cannon. Ang isa pang ginagawa nila mga tol, pinupuntirya nila ngayon yung mga mamamayang Pilipino. Nagpapakalat sila ng mga kasinungalingan, mga kalokohang impormasyon para lituhin ang mga tao, para magalit ang mga tao sa administrasyon at para magkaroon ng pagkakawatak-watak sa mga Pilipino, mga tol. Tapos gagamitan pa nila ng mga influencer nila, mga vlogger na ewan ko kung anong goal nung mga yon, no? At gagamitan pa nila ng ibang mga politiko rin na maka-China. Ay naku po talaga. Kaya tayo bilang mga mamamayang Pilipino dapat talaga maging matalino tayo sa mga pinapakinggan natin eh. So eto mula sa News 5 Everywhere mga tol, bagong kasunduan daw umano ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal, pinabulaanan ng DND. Dahil merong inilabas na pahayag ang China na ang Pilipinas daw ay nakipagkasundo sa kanila ngayong taon. May pinasok na kasunduan daw tungkol sa Ayungin Shoal mga tol. Tignan nyo ginagawa nila mga kapatid ha. So panoorin natin to mula sa News 5 Everywhere. Mariing itinanggi ng Department of National Defense ang sinasabing bagong kasunduan daw ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Pati si Presidential Security Advisor Eduardo Año tinawag na kalokohan ang pahayag ng Chinese Embassy. Diba? Pikon na eh. Mapikon na rin si Secretary Año mga tol. Kalokohan. Kalokohan itong pinapakalat ng China. Bukod sa agresibo sila sa West Philippine Sea, sinungaling talaga sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Malaking kasinungalingan. Ganyan ilarawan ng Defense Department ang bagong pahayag ng China tungkol sa umano'y panibagong kasunduan nila sa Pilipinas kaugnay sa Ayungin Shoal. Hindi sa atin ang galing mismo yun ha. Malaking kasinungalingan, sabing ganun. Malaking kasinungalingan. Tungkol sa umano'y panibagong kasunduan nila sa Pilipinas kaugnay sa Ayungin Shoal. Ayon sa Chinese Embassy, mismong Western Command o WESCOM ng Armed Forces of the Philippines ang nakausap nila at pumayag tungkol sa bagong modelo kung paano imamanage ang sitwasyon sa Renai Jiao o Ayungin Shoal. Ilang beses daw kinumpirma sa kanila ng AFP WESCOM na aprobado na ng mga opisyal ng Pilipinas ang anilay bagong modelo. Kabilang sa mga naturang opisyal ang kalihim ng Defense Department at ang National Security Advisor. So ang naglabas nito ay ang Chinese Embassy. Diba? Eh ano pa bang aasahan natin mga tol? Na i-record down ng China ang bawat detalye nito. Pero hanggang ngayon, wala pa silang nilalabas na detalye, kabilang ang nilalaman ng sinasabing bagong kasunduan. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Chodoro, hindi totoo ang kasunduan. Basag agad eh. Wala raw silang pinasok na anumang bagong agreement sa China. Katunayan, wala na raw kontak ang ahensya niya sa Chinese Embassy mula nang huling mag-courtesy call sa kanya si Chinese Ambassador Wang Shilian noong Hulyo ng nakaraang taon. Sa naturang courtesy call, wala raw silang napag-usapan tungkol sa anumang gentleman's agreement o bagong modelo, taliwas sa sinasabi ngayon ng Chinese Embassy. Mabuti nga ganito no, yung lumalabas agad yung mga ganitong balita, sumasagot na agad sila Secretary Gilberto Chodoro Jr. para at least alam na agad ng mga tao na hindi totoo yung balita ng China. Kasi malamang to ibabalita to doon sa kila Roque. Ibabalita to doon sa SMNI. Sasabihin nila, President Marcos, Administrasyong Marcos, nakipagkasundo din pala sa China. O, ibabalita agad nila yan mga tol. Basta kasiraan ng administrasyon mga tol, naka-ready agad sila ibalita. Biruin mo ito diba, winater canon tayo ng China. Oh. Hindi nila binalita yon mga tol. Pero yung mga sumugod na reliyista doon sa US Embassy na nanggugulo, wala naman palang permit, na binombahan ng tubig ng mga kapulisan, yun ang binalita nila mga tol. Biruin mo, di ba? Ganon sila mga halatang halata mga tol. Halatang halata. Talagang halatang halata sila mga tol. So ingat kayo sa mga pinapanood nyo. Tingin tuloy ni Gibo, nagsisinungaling lang ang China. Hindi tingin, talaga nagsisinungaling lang. Para subukang pagwatak-watakin ng mga Pilipino at ilihis ang issue mula sa illegal nilang mga aktibidad sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pati tuloy si National Security Advisor Eduardo Año tinawag na katawa-tawa at kalokohan ang mga bagong pahayag ng China.
Kasi matatawa ka na lang talaga sa kanila mga tol, para silang mga marites na gumagawa ng kwento mga tol, no? Siguro talagang alam na alam nila yung kahinaan ng mga Pilipino mga tol. Kasi kahit tayo mga kapatid alam natin eh. 'Di ba? Sa mga nagko-comment pa lang eh. Nagre-react na agad kahit di pa napapanood yung video eh. Nagre-react doon sa title saka sa thumbnail. Pero hindi nila pinapanood yung pinaka-content ng reaction video. Totoo ba yan? Hindi naman nabalita sa TV. Samantalang, hindi naman nabalita yan. Pero samantalang ang pinapanood natin, mga balita talaga. Di ba? Alam na alam ng China kung ano ang kahinaan ng maraming Pilipino, mga tol. Minsan, mababa tayo sa reading comprehension. Binasa na nga natin, di naman naintindihan. Pinanood na nga natin, hindi pa rin naintindihan. Di ba? May mga ganon mga tol eh. So, mabilis maniwala sa mga kwento-kwento, mabilis maniwala sa mga fake news, di ba? Kaya nga ang tataas ng views mga tol ng mga pekeng balita eh. 'Di ba yung mga naglalabas ng mga pekeng balita, naglalabas ng mga deepfake ni PBBM, 'di ba? Ang daming naniniwala mga tol kasi ganun talaga eh, 'di ba? Kaya tayo natatawag minsan na Indio eh. Idiot, 'di ba? So yun na alam ng China mga tol kung paano talaga nila gagamitin ang mamamayan kontra kay Marcos, kontra kay PBBM. So maglalabas sila ng kung ano-ano mga pahayag para lituhin ang mga mamamayan hanggang sa hindi na alam kung anong totoo. Kaya nga buti na lang talaga may ganito. May mga media katulad nitong News 5, GMA, ano pa ba? Mga pinapanood natin, PTV, 'di ba? UNTV, na talagang nilalabas nila kung ano yung tunay, hindi selected news. Kasi yun dun sa kabila, yun dun sa SMN, 'di ba? Selected news lang yun. Selected news lang yon. Kapag kapapalakpakan ng gobyerno ang administrasyon, ayaw nilang ipalabas. Pero kapag may buta sa administrasyon, yun ang tututukan nila. Halatang halata yun mga tol. So tuloy natin to. Mariin din niyang itinanggi na may nakausap siyang opisyal ng Chinese Embassy tungkol sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Malinaw din daw na fake news lang ito at disinformation. Kaya ito na raw ang huling pagkakataon na magsasalita siya tungkol sa issue. Hindi mo rin mapipigilan Secretary Anyo eh. Talagang hihingin at hihingin talagang yung yung salita eh kasi tuloy-tuloy ang ginagawang kasinungalingan nito mga Chekwa eh. Wala pa namang pahayagang AFP Westcom tungkol dito. Ang Foreign Affairs Department naman itinanggi rin ang pahayag ng Chinese Embassy. Hindi raw pumasok kailanman ang Pilipinas sa anumang kasunduan na maglalagay sa alanganin sa soberanya natin sa ating exclusive economic zone. Pero para sa isang maritime law expert, panggagaslight ang ginagawa ng China sa issue sa agawan ng teritoryo para pagmukaing tayo ang mali kahit sila ang gumagawa ng iligal. Diba? Gayunman, wala na raw kredibilidad ang mga ganitong pahayag ng China. Oo. Buti nga rito mga ini-interview etong mga to, ganito mga maritime expert, ito si Batong Bakal. Kasi dun sa ibang channel, dun sa isang channel mga tol, na pagmamaari ni Pastor, mga tol, ang ini-interview nila dun puro pro-China eh. Sila, ang pangalan nito? Sila Laurel. Ay nako. We've already gone Mga through so inchik many yun eh. versions of these so-called agreements and they're always Jay secret. Batong Bakal, It's always Batong Bakal. not corroborated by proof. It's really intended to make you doubt your own position, even if you're correct, even if you're the one who's on the right. No, they make you doubt it so that you will retreat. Nagbabalita mula sa frontline. Diba? Yun ang ginagawa nilang paraan. O mag-iisipin ka nila na tama ba ginagawa mo, nasa maling desisyon ka kasi nakipagkasundo na sa amin yung bansa mo. Diba? Ganon sila mga tol. Ang hirap kalahaban nito mga tol kasi mga sinungaling, diba? Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo mga tol dito sa balitang napanood natin mula sa News 5 Everywhere? Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon sa buong maghapon na ating mga pagre-react. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.